Ted Pailon hindi na nakapagpigil at si muling binanatan si Marcos Jr. at Romualdez. At ito, kakapasok lang na balita, Attorney Guaso nang gigil sa patuloy na pagtatrabaho ng mga anti-Duterte tungkol sa impeachment kay VP Sara Duterte. At ito, no, grabe, alam nyo, patindi ng patindi yung mga napag-uusapan natin ngayon. At palaki ng palaki ang pera na nawawala sa kaban ng bayan. Oo, katulad lang ho nito nung nilabas ni Sasrugando. Tama ba yung bigkas ko? Sasrugando pala. Sasut, ito yung mga pag-uusapan natin. Siyempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So, eto muna. Unahin muna natin itong kay Sas. O, yan o, yan o. Grabe to, no? Hindi natin akalam. Salamat talaga tayo kay pasalamat talaga tayo kay PRRD. Kay dating Pangulong Duterte. Dahil alam nyo, kung hindi dahil sa kanya, hindi natin malalaman talaga to, promise. Ayan o. Office. Tingnan nyo yung pera dito. Saan kaya napupunta to? Tanong lang naman. Saan kaya napupunta to, no? Ayan o, Office of the President. 10.4 billion. Pagdating dito, naging 15.8 billion. Oh, BICAM. Ito na, naging 5.4 billion. Office of the Vice President, 73 million. Pagdating dito sa BICAM, 0. Senate, 12.8 billion. Secretary of Budget during BICAM ay 13.9 billion. Ito pinakamalupit. 16.3 billion. Pagdating dito sa budget during BICAM, 33.6 billion. At ang pinakaano, 7.3 billion. Grabe to, no? Yung sabi ko sa inyo pa ulit-ulit, diba? Ang yaman ng Pilipinas. Ang dami lang talagang kurap. So kung hindi nilabas ni PRRD itong mga ganitong balita, wala hanggang ngayon tanga-tanga tayo. Wala tayong kaalam-alam. At ito yung tignan nyo ha, napakalayo ho. Parang kung saan ay kulangot lang. Yung public revelated budget ng Office of the Vice President, 73 million. Pagdating sa BICAM, 0. Tapos ito pa yung ito pa yung i-impeach nila. Ito pa yung patuloy nilang ginagawa ng impeachment kay VP Sara Duterte. Samantalang obvious na obvious dito yung tignan nyo, House of Representatives pero mo 33 billion, 17.3 billion. Tapos blanco, hindi alam kung saan ginamit. Hindi alam kung saan gagamitin. Ang lupit, di ba? So, ganyan kalupit ang nangyayari ngayon sa ating bansa. At buti na lamang talaga dahil inilabas to ni PRD. Dahil kung hindi inilabas si PRD hanggang ngayon, nga tayo. O hanggang ngayon nananatili tayong walang alam. Samantalang ito, asan na yung pinasa kanina ni Jed? Ito pakinggan natin tong pinagsasabi niya, panoorin nga natin to. Ito siya, yung baliw-baliw. Mas tanga ka, Secretary Larry Gadon, hindi ka na nga ititi, bobo ka pa. Ano naman to? Ano naman to, Larry Gadon? Hindi ka na naman nakainom ng gamot. Sa panoorin natin. Naubo tuloy ako. Alam mo yung mga DDS, mga tanga yung mga yan. Isang tambak na bobo yung mga DDS. Mga tanga.
Nakita na nila kung paanong waldasin ng pera ng Pilipinas. Daan-daang milyon. Ha? And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Puta na, mamamatay na lang to. Halos mamatay na siya kakatsigaw dun sa ano niya, sa pagkatao niya. Kami pa talaga naging tanga. Hindi ko na matalino, disbarment ka nga eh. Gago! Tanginan to, akala mo. Nanginginig na siya, no? Ang pinagtataka ko lang, bakit dumadami dito sa Pilipinas ang nasisiraan ng ulo? Thank you, Sek. Sira, gigil na gigil eh, no? Nanginginig eh. Ito si ano eh, alam mo si Larry Gadon, si Trillanes, si Franz Castro, si Paduano. Halos si isa na lang ng kulay ngayon. Hayop ka. Kung ano-ano kung ano-ano pinagsasabi mo. Oo, hindi ko alam dito sa taong tutusin, dapat hindi na nga talaga yan hindi na nga talaga yan dapat pinapansin eh. Oo, si Larry Gadon eh. Wala na, ano lang eh, napadaan dun sa hinahanap ko kanina pa eh, kaya napindot ko na. Oh, meron pa dito yung sinabi ng isang general eh, pero yan na natin yun. No? So mapato dito na ho tayo no sa mismong mga dito muna tayo kay Attorney Guasang. Ano ba yung sinabi niya rito? Impeach or not to impeach? Talagang mixed signals na. Kasi importante ito sa taong bayan itong impeachment na ito. Di ba? Dapat klaro yung issues, klaro ang ebidensya, klaro din ang tinutukoy ng mga nag-file ng impeachment complaint. Sinasabi ni President BBM na wag na mag-impeachment kasi ano lang yan waste of time yan. Malapit na rin magsara ang session, mag-kampanya na mga senador at congressman at siyempre ang concern naman ng mga nag-file ng complaint gaya ni na Congresswoman Franz Castro at ng Akbayan ay pag hindi ito na transmit agad sa Senate, malamang na ito'y mag-fizzle out na. Kasi ang rule, 1/3 plus 1 ng mga congressman at congresswomen ang kailangan para maging speed up transmittal sa Senado. Ngayon kung wala, kung isa lang ang mag-endorse, apat lang. Kagaya ng nangyayari ngayon, apat lang yata sila nag-endorse ng congressmen. Matitenga yun sa House. Tsaka, wala na ngang nag-a-attend eh. Nakita ko yung nakita kong footage na halos wala nang laman yung session hall. Ano ba yun? May quorum ba yun? Bakit may nagsasalita pa rin doon? Alam nyo, nakikita ko dito kasi malamang ito yung ito yung pangako. Ewan ko sino nangako sa kanila. Pero malamang ito yung pangako dyan sa Makabayan Block na yan. Ito yung kasi alam naman natin na lintik ang galit ng mga NPA sa mga Duterte. Alam naman natin yan na mga Duterte at si Pastor Apollo Siquibulo yung mga nagpatahimik sa mga yan. So dito nakikita ko dito, alam nyo, parang offer to eh. Parang parang ganito. Kampihan nyo ko, pagtakpan nyo lahat ng kabulastugan na ginagawa ko at ibibigay ko sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kaya ang hiniling ng mga nagpapa-impeach na to impeachment nga kay BP Sara Duterte. Ngayon, malamang bandang huli to maglalaban-laban tong mga to. Pag hindi to napagbigyan, maglalaban-laban mo tong mga to.
At alam naman din natin na naggagamitan yan sila. Etong mga NPA, etong administrasyon, nagagamitan yan. Oo, at may mga offer dyan. Katulad yan, kay Franz Castro, halimbawa. So bakit malaya si Franz Castro? Unang-una, kalaban din, di ba? Kalaban ng Marcos ang mga NPA. So bakit malaya si Franz Castro at parang pinagtatanggol pa or nakadepende pa si Franz Castro sa administrasyon? So sa malamang, pwede rin inoperan siya na, ito, kahit convicted ka, malaya ka. Basta, gipitin mo lang ng gipitin ng mga Duterte. Gago! Basta, gawan mo lang ng kung ano-anong issue ang mga Duterte. Pwedeng ganun ang offer dyan. So, ganun din to sa impeachment. So, balang araw magkakagulo-gulo din talaga to eh. So, tuloy. Ano ba yun? Nagpa-check attendance lang sila tapos lumabas sila? Apparently, the people also want answers, di ba? Kasi, Tama. pwede ba yun? Yung halos walang tao doon, tapos how do you do business there? Alam nyo, yung impeachment kay BP Sara Duterte, siguro maaaring pwedeng maipasa yun kung katulad nung rally sa Iglesia ni Cristo. Kung ganun kadami ang nagre-request na i-impeach si BP Sara Duterte, maaari at pwede yun. At taong bayan, ito lang naman kasi talaga eh. Sana nga magkaroon ng batas eh. Pag-usapang impeachment, hindi dapat mga politiko ang pumipirma. Katulad ngayon, lahat ng politiko against sa mga Duterte. So maganda nito is magkaroon ng butuhan. No, yung halimbawa niyan, 32 million ang bumoto kay BP Sara. So dapat yung 32 million na yun din ang magpapataw or magdidesisyon na i-impeach si BP Sara Duterte. Yun yung maganda dyan. Pero yung anak ng Teteng, alam naman natin simulat sa pool, yung mga nagpapa-impeach na yan sila De Lima, sila Castro, yung buong Makabayan block na yan, alam naman natin simulat sa pool, against talaga yan sa mga Duterte. Against yan sa mga nananalong presidente. Depende na lang sa mga dilawan. Diba? Pero kaya gaya na sinabi ko, balang araw magkakagulo-gulo din tong mga to. Does the House of Representatives do business there na parang wala namang quorum? May quorum ba? Yung ganon. Hindi mo na, ang mga tao parang they cannot trust na yung mga nangyayari sa ating kongreso ay iba ayon sa sa katungkulan nila, ayon sa sa batas. Kaya yung sinatawag nating demokrasya, malaki ang nakasalalay doon sa quality ng ating mga congressman at congresswomen at senador. Kaya yung pagpili po, seryosohin naman natin. Wag naman po yung mga artista dyan, lalo na yung mga laos, yung mga komedyante na hindi po yan ang training nila. Hindi po yan ang bagay sa kanila. Huwag na po ninyo iboto yung mga yan. Yung mga ilang po. Pero medyo against ako dun sa sinabi ni attorney. Pero hindi porket nung kalaban natin siya. Hindi naman lahat. Kasi may mga artista katulad yan. Si Senator Robin Padilla. Wala naman talagang problema si Senator Robin Padilla eh. At ginagampanan niya pa yung trabaho niya. No? So hindi lahat. So siguro yung mga tinutukoy kasi marami din talagang mga artista na tumatakbong congressman, senator, nandiyan din sila Philip Salvador na nandiyan sa PDP laban, di ba? So siguro baka yung iba din. At sinabi komedyante, sino ba komedyante tumatakbo ngayon? Komedyante si Francis Lay Marcos? Gago! Yung scammer? Yan natin tinutukoy ni ma'am. Paulit-ulit na artista na. Okay, paulit-ulit na artista. Walang iba kundi si Lito Lapid. Gago!
Si Lito Lapid pala yung tinutukoy ni Atty. Guaso na yun pala yun. Hindi totoo naman yan. Ano bang nagawa ni Lito Lapid? Ito, sorry pero isipin nyo, wala namang nagawa si Lito Lapid sa ano, paulit-ulit na siyang naging senator. Diba? So, tutusin, mas okay pa nga dun mas okay pa nga talaga dun sa pagiging senator si Pastor Apollo Sigibuloy, mas may magagawa pa yun. Eto si Lito Lapid, anong nagawa? Simulat sa pool nung umupo. Diba? Kaya may point dito si Atty. Guason na huwag na yung mga artista na paulit-ulit nang umupo sa Senado. Hanggang ngayon wala pa rin nagawa. Oo, walang nagawa, walang nangyari. Ando, lagi siya shooting ng Batang Quiapo. Hindi ko naman hate masyado si Lito Lapid. Pero may point tong sinasabi ni Atty. Guason. Wala namang performance. Ano ba yun? Sumakay lang sa kabayo, hero na. Sini lang po yun. Hindi po yung totoong buhay at hindi po yung dapat ang mga leader na binoboto natin. Dahil yung pong Senado, yun pong humahawak at nagpapasya ng ating mga treaty with other countries. Can you imagine that? Yung papasya ng ating mga international na mga agreement, mga Kaya tingnan nyo kapag wala sa ayos yan, gato niya sa Senate, wala sa ayos. Kung palaging magkaroon ng presidente na katulad ni Marcos, magkaroon ng House Speaker na katulad ni Romualdez, so ibig sabihin, pwede nang maging malaya lahat ng maging malaya na lahat ng mga corrupt. Kasi una-una, hindi naman, halimbawa, hindi ko naman sa minamaliit yung kakayanan ni Lito Lapid or nung ibang mga katulad nila Pacquiao. Hindi naman sa minamaliit ko, pero tipong parang hindi nila alam kung halimbawa, katulad yung BICAM na yan. Basta lang pinirmahan, hindi naman nila alam yung ibig sabihin. Yun yung mahirap doon. Kaya dito, so sinasabi ni Atty. Guason, pabor ako dito sa mga sinasabi niya. treaties ay mga taong binoto nyo na walang alam sa batas, walang alam sa international law, walang training sa legislation na government service. Mawalang galang lang po sa mga artista dyan, lalo na po yung mga laos na. Magpahinga na po kayo. Balik tayo dun sa pinag-uusapan natin impeachment. Kayo kasi wala kayo. Aga-aga nga napipiko na yung lola nyo. Matas na nga kayo. Kakaya kayo. No. Ano kayo dyan, gusto? Balik tayo sa impeachment. Ano ba, kuya? Impeach or not to impeach? Kaya, nagkakagulo Dahil, impeach, ayun. Rally ang Iglesia ni Cristo. Show of force yun. Bay, kung congressman ka nga naman, na inanalo ka lang doon by 500, 300 votes sa distrito mo, niralihan ka ng ganyan na iglesia, bay, matakot ka nga. Oo. Kaya nga yung ibang kaya nga ito, napakalaking bagay nung rally ng Iglesia ni Cristo. Maraming naalarma dun. Kaya tama itong sinasabi ni Atty. Guason na, anak ng teteng kung congressman ka lang, 300, 500 boto sa'yo. Yun, halos 2 milyon yun. So ilang congressman ang maipapanalo nun. Diba? Kaya nga yung iba dyan medyo kumalma, diba? Katod nila si Barbers. May video si Barbers na hindi ko lang masyado maintindihan yung video na yun, pero may video si Barbers na parang lumambot kay BP Sara Duterte. Oo, di ko alam kung bakit Di ko alam kung bakit lumambot si Barbers doon kay BP Sara. Pero talagang alam naman natin na maraming natakot din talaga. Kaya nga may ngayon Kaya nga ito nga may panibagong, 'di ba? Ang ginawa ni Marcos nung tapos yung peaceful rally na iglesia, biglang naglabas. Nang kunwari tumatawag siya kay Kamala Harris. Na wala naman talagang kwenta 'yun.
So para lang mapagtakpan yung kahihiyan niya nga dun, no? So ngayon, talagang doon natin napansin na talagang naalarma sila. Totoo naman, sa dami ba naman yun? Kahit nga lang sa KOJC, medyo takot na sila eh. Ang daming nawala sa boto nila. Kaya, itong sinasabi ni attorney, totoo to. Pero, bago yan, mapunta tayo dito. Eto, may nakita akong Ted Filon hindi na talaga nakapagpigil at sumabog na. So, panoorin na. Kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na iyan, sana hindi mo inaprubahan. Nag-veto item ka, kakapranggot. So ngayon mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo sa optimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Ay, sa si Marcos dito Siya pa din, di ba? So sabihin naman niya, hindi yan ang kasi yung ginawa ng Kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Tama. Ay, totoo yung sinabi ni Ted na yun, ha? Bakit? Bababa ba ang presyo ng bigas? Bababa ba presyo ng bilihin? Mauubos ba tayo lahat dito sa Pilipinas? Pag pinabalik yan sa Congress at pinaayos yung BICAM na yan? Ay, totoo yung sinasabi ni Ted Filon dito, ha? Hindi kasi magkakaroon tayo ng reenacted budget ng isang buwan. BICAM, then small committee. Yung small committee na yon, sino yon? Sino yon? Yung ba ay yung dating Appropriations Committee Chairman? Si Senator Grace po? O hindi sila? O ibang tao po talaga ito? Hindi mo alam eh. Di po ba? Sa bandang dulo, Kasi hindi natin malalaman. Hanggang ngayon, yung mga pumirma dyan sa BICAM, hindi naman nagsasalita. Si Grace po, si Chis Escudero, sa Congress, huwag na tayo umasa dun. Gago! Sa Senate na lang tayo umasa. Sila Villanueva, marami pa sila JBR Sito. Marami pang marami sila na hanggang ngayon tikom pa rin yung bibig. Siguro baka nag-iisip na ano bang idadahilan natin dito? Nabisto na naman tayo. Nabisto na naman yung kalokohan natin. So ano bang kailangan natin idahilan dito? Kaya wala tuloy kahit kami tutusin yung sinabi nga ni PRD payo sa kanila yun na i-explain nyo to. Kailangan nyo i-explain etong nangyaring to sa BICAM, bakit blanco ito. So payo yun, di ba? So yun lang, kaya nga sinabi ni Ted dito na katulad niyan, pumirma ka dyan, ikaw na presidente, paayos mo. Napakadali nun, kung ipapaayos mo lang, tapos ang usapan. naglabas sila ng BICAM report at pinagbotohan ng magkabilang House of Congress. Doon sa pinagbotohan nila na BICAM report, hindi rin naman na sa publiko. Ngayon, ayun yung isa sa dito eh. Ito talaga dapat na magkaroon tayo ng ganitong batas or rules dito sa Pilipinas na lahat ng mga ganitong usapin sinasa publiko. Walang niya. Kung hindi pa nailabas to ni PRRD, wala tayong alam. Hanggang ngayon, tanga-tanga pa rin tayo. Wala tayong alam, ubus na pala yung natin. Sinasabi nung isang, meron daw ding kopya, na totoo yan, na blanco yan, nag-fill in the blanks lang. Sino nag-fill up nito? Yan ho ang problema ng hindi po transparent na pagbubuo natin ng pambansang budget. At yan dapat ng reforma na mangyari. Tama talaga yun. Yun yung pinaka-the best dun. Dapat kasi inilalahad dyan sa publiko. Ewan ko ba, ba't hindi nyo ba malahad-lahad? Hindi yung pinakatanong dun eh. Bakit hindi nyo bakit hindi nyo malahad-lahad yung, yung mga ganyan na gawain? Kasi ang tagal na hong nare-request ang taong bayan niya na kapag usapang budget, dapat nalalaman ng mga Pilipino yan.
Diba? Hindi yung magugulat na lang kami na meron palang ganito. Bakit blanco? Tapos pag tinatanong kayo, sasabihin nyo sa mga vlogger, kakasuhan nyo. Anak ng teteng na yan. Kada magtatanong kami, kakasuhan nyo kami. Pag tinanong ko na, pangit ba talaga si Torre? So, ganun na ba yun? Gago! Di ba? Nung nakaraan nga, nagsampata ng kaso. Ewan kung sino mga vlogger sinampa ng kaso nun. Kaya ngayon, ang sinasabi ho ng Malacanang, dumidepensa po dito, ang tanggapan ng Presidente, sinasabi na hindi maaring alam ni Presidente Duterte yan kasi unang sa lahat, naging Presidente daw siya, di ba? Hindi siya maaring mag-aproba ng budget na may blanco. Hindi nga po yun sinasabi, yung pinirmahan nyo, yung BICAM. Yan, napakalinaw. Ito Oy, sa lahat ng mga bobong vlogger dyan. Panoorin nyo to. Ulitin ko yung ibig sabihin ni Pierre Hardy. Dito rin pala, na-explain na rin pala ni Ted Pailon. Mag-aproba ng budget na may blanco. Hindi nga po yun sinasabi, yung forma na mangyari. Kaya ngayon, ang sinasabi ho ng Malacanang, dumidepensa po dito, ang tanggapan ng Presidente, sinasabi na hindi maaring alam ni Presidente Duterte yan kasi unang sa lahat, naging Presidente daw siya, di ba? Hindi siya maaring mag-aproba ng budget na may blanco. Hindi nga po yun sinasabi, yung pinirmahan nyo, yung BICAM. Yun na nga sa pool dito si Marcos. Yun yung maliwanag na panloloko sa inyo. Ang sinasabi kasi dito, hindi yung pinirmahan niya. Ang sinasabi dito, yung BICAM. Tapos ang malupit pa nito, sinakyan pa ng ibang mainstream media. No, sinakyan nila yung gano'n na ang tanong is about dun sa pirma ni Marcos Jr. Hindi naman yun yung tinatanong . Yung sa BICAM, bakit blanco? Yun yung tanong dun . At hindi naman sa kanya yun. Dun yun sa Senate tsaka sa Congress. Report na ibinigay sa inyo, nag-fill in the blanks kayo. Yun po sinasabi yung BICAM para lang natin maiklaro. Pero bakit tanggapan ni Presidente rito ang nagpapaliwanag din? Dapat magpaliwanag yung dalawang BICAM. kapulungan ng Kongreso. Tama. Ang magpapaliwanag dito, Senate at Congress. Anak ng teteng, unang dumaldal yung presidente. Hindi naman siya. Iyan yung sinasabi natin na takot sa sariling multo. Gago! Ito yung tinatawag na takot ka sa sariling multo na kahit hindi naman ikaw yung tinutukoy, ikaw yung nagre-react. Ang sama nun, no? Hindi naman ikaw yung tinutukoy, pero ikaw yung react ng react. Anak ng teteng naman yan. Ang tanong dito, ano kaya ang mga isasagot ng mga senator? O katulad na lang niya, may sumagot din May umepal. Si Risa Ontiveros. Hindi naman pala siya nakapirma doon. Umepal ang gago. Siguro sabi niya, sakyan natin to kasi sakyan natin to, popular Oo, medyo trending to Anak ng teteng, sabi niya, wait lang tingnan nga natin. Andito yun Andito sa akin yun Saan na yung hayop na yun? Hindi ko na nga masyadong pinapansin to kasi nga tawag dito, wala naman talagang kwenta. So kaso dalawa to Ito, tingnan nyo. Ito, i-stop muna natin yan kay Ted. Ito, tingnan nyo. Sabi niya rito, yan, ang liwanag wala akong nakitang blanco noong hindi ko pinirmahan ang BICAM report. Alam nyo kung anong malaking katangahan dito? Alam nyo kung anong malaking katangahan dito?
ang malaking katangahan dito, anak ng teteng, hindi ka naman pala pumirma, ba't kuda ka ng kuda? Hindi ka naman pala pumirma eh. So paano mo malalaman na na blanco, walang blanco? Anak ng teteng, naiki-epal ka na naman eh. Ulit. At noong bumoto kami ni Senator Coco ng number sa GAA, kasi kahit kumontra ako sa budget na yan, its final form ay hindi ako naniniwala na ipinasayan ng Congress na may blank page. Putanginang yan. Yung mga pumirma walang kuda. Yung hindi pumirma at wala namang masyadong alam dun, kumuda. Hanip na yan. Di ba kasi BICAM ito eh. Correct. Pero yun nga pong isa sa mga problema sa bayan na ito, yung kawalan po ng transparency sa pagbubuo ng budget. This is ridiculous. It is abhorrent Diba? that you It is signed abhorrent. it and you're saying it's suboptimal but you still signed it. Right. It is abhorrent. Di ba? It is abhorrent. Di ba sinasabi niya na itong budget na ito, obviously are a suboptimal play of words, right? Opo. Kung suboptimal yan, kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na yan, sana hindi mo inaprobahan. Nag-veto item ka, kakapranggot. So ngayon mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo suboptimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? Sasabihin naman niya, hindi yan ang kasi yung ginawa ng Kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Hindi kasi magkakaroon tayo ng reenacted budget ng isang buwan? Ano ho ba ang naging papel ni Secretary Recto doon mismo ho sa BICAM? Wala, butata sila dito. Pero medyo natatakot. Hindi, believe din ako kay Ted Filon eh. No, hindi siya naging akala nga natin lahat na ng mainstream media, pwera sa SMNI, tikom yung bibig sa mga usaping ito. Pero believe ako kay Ted Filon na talagang kahit papano pinapakita niya pa rin yung prinsipyo niya. No, prinsipyo niya na ginagampanan niya yung prinsipyo niya. So ito, panoorin natin. General Conference Small Committee na yan na nagdesisyon sa pambansang budget. Opo, at bukas sa informasyon na pinag-uusapan sa mga BICAM na yan, mukha po talagang yan, di ba? Para pag ang nangyayari ngayon, bahala na si BICAM, si Batman, ganun po ang dati. Bahala na si Baikam. Kiraulo din si Ted Filon. O eto, last na, ito ngayon, ito yung may umepal din. Umepal naman, ito 14 na blank item sa 2025 budget na puna ng kabataan. Representative Raul Manuel. So panoorin naman natin yung sasabihin dito. May nakita ring mga blankong items sa BICAM report ng 2025 budget si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Importante raw na malaman kung sino ang naglagay ng mga blankong ito. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nako. Baka masisi na naman Duterte dito. Kasi eto pakinggan natin ulitin natin yung report pakinggan nyo maigi. May nakita ring mga blankong items sa BICAM report ng 2025 budget si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Importante raw na malaman kung sino ang naglagay ng mga blankong ito. Importante raw malaman kung sino ang naglagay ng mga blankong ito. So, ang tinatanong niya rito, sino naglagay ng blanko? So, sino nga ba? Alangan naman mga Duterte. Unang-una, si PRRD, hindi na siya ang presidente. Pangalawa, ang makakapaglagay ng mga blanko na yan ay walang iba kundi yung
pamunuan na nakakaalam ng talagang kwento dyan sa BICAM na yan. Diba? Yun eh. Ngayon, ang kailangan makapagsalita or or makasagot sa tanong ni Raul Manuel, the TikTok queen, Gago! walang iba kundi ang Congress at ang Senate. Silang dalawa lang ang ang makakaalam niyan, 'di ba? Walang ibang makakaalam niyan, walang ibang makakasagot niyan kundi sila lang. Ngayon, yung sinabi ni Marcos na kalokohan na pirma-pirma diyan, hindi naman yun yung tanong, huwag kayo maniwala do. Boplak din yun. Baka nung mga panahon na yun, walang pantulog. Yan yun na. Tuloy natin. Sa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. 14 na blanko. Ito raw ang nakita ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa kanyang pagbusisi ng niratipikahang kopya ng Bicameral Committee Report para sa 2025 National Budget. 8 sa mga blankong ito ay sa ilalim ng opisina ng kalihim ng Department of Agriculture. May 2 rin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isa sa Philippine Coconut Authority, isa sa National Irrigation Administration at 2 sa Unprogrammed Appropriations. Aminado siyang dismayado at ngayon lang ito natignang mabuti kahit pa noong December 11, 2024 pa ito isinalang sa plenaryo. Ilang minuto lang din daw kasi bago ang ratification nang bigyan sila ng kopya nito. Very disappointing to know doon na yung BICAM report na nakarating sa mga mababatas na niratify ng House at ng Senate ay may mga blank. Giit ni Manuel, importanteng malaman kung sino ang naglagay ng halaga sa mga blankong ito. Sa batas sa falsification of legislative Ibig sabihin, sinasabi rito ni Raul Manuel na ultimo siya, pumirma ba siya doon? Sino mga pumirma sa Congress? So ibig sabihin, sinasabi ni Raul Manuel na may pagka-boplak yung mga kasamahan niya sa Congress. Kasi biruin mo, yung pinirmahan yung dokumentong yun nang hindi man lang binabasa or hindi man lang inaalam kung bakit may blanco doon. So ibig sabihin, katarantaduan yung sinasabi ni Risa Ontiveros. Kasi kung si Raul Manuel nga, pinatotohanan nga na may blanco. Tapos si Risa Ontiveros pumirma nung hindi daw siya pumirma, wala naman daw blanco. Yung katarantaduan nitong mga to, nagkakagulo-gulo na yung setup nyo. Kaya kayo nabibisto documents, maaaring makulong ng hanggang 6 na taon at multang hindi bababa sa 1.2 million pesos ang gagawa nito nang walang otorisasyon. Sana raw ay maimbestigahan itong mabuti ayon kay Manuel. Panawagan din niya sa mga kapwa kongresista na miyembro ng BICAM, magsalita na. Kasi Iba ang kutob ko dito. May kutob ako dito, mga kaibigan. Iba ang nararamdaman ko dito. Mukhang nakaisip agad ng panibagong pakulo ang mga putang ina. Gago! Iba yung pakiramdam ko dito. Kakaiba to ha. May ibang I'm something smell fishy ha. Pustahan tayo, pustahan tayo kung anong dito. Malamang sa malamang may mangyayaring hearing dito. Tapos yung inaasahan nating hearing is kukwestiyonin yung mga senators. No? Yung mga senators, dapat kasi dito sa kwentong BICAM is bakit pinirmahan ng mga senators at Congress na alam naman nilang may blank item. Ngayon, ang malupit dito, i-hearing to dahil tatanong nila kung sino naglagay ng blank item. Gago! Ngayon, ang papalabasin dito, malamang sa malamang, 2 lang yan. Kung hindi mga Duterte, kung hindi mga kapanalig ng mga Duterte na mga senador, ay kapanalig ng mga Duterte sa Congress. Tapos, kung hindi si Pierre, baka nga mas malupit dito. Baka bulagin nila yung mga manonood na
sabihin nila na si PRRD. Puta na, nakalokohan naman na yun. Abang-abang na lang tayo. Basta itong video ko, kung sino man yung nakapanood nito, i-cut nyo na lang, tapos post nyo sa mga Facebook nyo. Medyo naunahan na agad natin sila. Hirap na kasi magtiwala ngayon, lalo dito kay Raul Manuel. Wala akong tiwala dyan. Oo, may alam mo yun, pinapaikot-ikot lang tayo ng mga hype na yan. So yan mga barateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.